mainit ang tanghali sa isang abalang terminal ng mga jeep at bus sa bayan ng San Miguel. Ang singaw ng aspalto ay kumakapit sa balat at ang amoy ng usok at alikabok ay tila nagiging karaniwang bahagi na ng araw-araw na pamumuhay ng mga taong naroon. Sa isang tabi, sa lilim ng lumang puno ng akasya, may isang batang lalaking marungis, payat, at may suot na punit-punit na t-shirt. Ang kanyang pangalan, Lario. Tahimik si Lario habang nakaupo sa semento. Hawak ang isang lata na dati ay pinaglalagyan ng gatas. Doon siya nang hihingi ng barya sa mga dumaraan. Minsan ay binibigyan siya ng tinapay ng mga manininda, minsan naman ay hindi siya pinapansin. Ngunit sa likod ng kanyang madungis na anyo, may kakaibang ningning sa kanyang mga mata, kulay berde at tila kumikislap kapag tinatamaan ng araw. Wala ni isa ang nakapansin dito, ngunit kung may matandang may bukas na mata, tiyak nilang mararamdaman na ang batang ito ay hindi ordinaryo. Sa kabilang dulo ng terminal, abala si Aling Sosit, isang babaeng nasa edad 40, may maitim na balat dahil sa araw at nakasuot ng lumang duster. Siya ay naglalako ng malamig na mineral water na nakalagay sa maliit na cooler na may gulong. Araw-araw siyang umiikot sa terminal. Sa ilalim ng init, taglay ang mabigat na paninda. Hindi siya mayaman. Sa katunayan, madalas ay halos wala na siyang maiuwing kita kapag mahina ang bentahan. Ngunit kilala siya ng lahat bilang mabait, matulungin at may pusong ginto. Isang hapon, habang nag-aalok siya ng tubig sa mga pasahero, napansin niya ang batang pulubi na si Lario. Nilapitan niya ito at inabutan ng isang boteng tubig. "Oh, heto bata, uminom ka muna, mukhang uhaw na uhaw ka na," sabi ni Aling Sosit na may ngiti. Ngumiti si Lario, isang ngiting puno ng pasasalamat at hiwaga. "Salamat po, Aling Sosit," mahina niyang sagot. Nagulat si Aling Sosit. "Aba, kilala mo ako ha? Paano mo naman nalaman ang pangalan ko?" Ngumiti lang muli si Lario, saka tumingin sa malayo. "Marami po akong alam, Nay, lalo na tungkol sa mga taong mabubuti ang puso." Hindi na ito pinansin ni Aling Sosit. Inisip niyang baka naririnig lang talaga ni Lario ang pangalan niya araw-araw dahil madalas siyang tawagin ng mga driver. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, napansin niyang iba si Lario sa ibang pulubi. Hindi ito agresibo, hindi nanlilimos sa paraang bastos, at kahit minsan parang hindi ito nagugutom o nagkakasakit. Minsan, sa isang umagang umuulan, nakita ni Aling Sosit si Lario na nanginginig sa ilalim ng bubong ng terminal. Lumapit siya at inalok itong sumilong sa kanyang maliit na tindahan. Pinainom niya ng mainit na sabaw, pinahiram ng lumang damit ng anak niyang namayapa. "Kawawa ka naman bata, wala ka bang magulang o matitirhan?" tanong ni Aling Sosit habang tinatakpan ito ng kumot. Tumitig si Lario sa kanya at sa sandaling iyon ay tila huminto ang paligid. "May tahanan po ako, pero hindi niyo pa po iyon makikita ngayon. Babalik din ako doon kapag natapos ko na ang dahilan kung bakit ako nandito." Napakunot ang noo ni Aling Sosit. "Anong ibig mong sabihin?" "May mga tao pong nakakalimot na ang kabutihan ay mas mahalaga kaysa kayamanan," sagot ni Lario. "At minsan, kailangang may magpaalala." Hindi na muling nagsalita pa si Lario. Ngunit simula noon, napansin ni Aling Sosit na tila swerte ang dumarating sa kanya. Dumami ang bumibili sa kanyang tubig at isang araw ay may taong bumili ng buong kahon ng mineral water at binayaran siya ng sobra-sobra. Ilang araw pa, may tumulong sa kanya para magkaroon ng maliit na pwesto sa gilid ng terminal. At nang siya'y nagpasalamat kay Lario, nginitian lang siya ng bata. "Hindi po ako ang dapat pasalamatan. Ang kabutihan niyo po ang bumalik sa inyo. Ngunit hindi lang iyon ang simula. Dahil sa bayan ng San Miguel, may mga mayayamang negosyanteng sakim, mga taong walang awa sa mahihirap.
Isa sa kanila ay si Don Hilario Albior, ang nagmamay-ari ng lupa sa paligid ng terminal. Plano niyang paalisin ang lahat ng tindera roon para patayuan ng malaking gusali. Kasama niya ang kanyang asawa na si Doña Cora, na kilala sa pagmamataas at panlilibak sa mahihirap. Isang gabi, habang sarado na ang terminal, narinig ni Lario ang usapan ng mag-asawa sa kanilang sasakyan. Bukas na bukas, paalisin mo na ang mga tindera dyan, lalo na yung matandang nagtitinda ng tubig. Ang pangit niyang tingnan sa lugar na yan, sabi ni Doña Cora. Napahawak si Lario sa kanyang dibdib. Hindi niyo sila dapat ganyanin? Bulong niya, ngunit ang tinig ay tila may alon ng kapangyarihan sa hangin. Kinabukasan, pagdating ng mag-asawang Albior sa terminal upang ipataboy ang mga tindera, biglang bumuhos ang malakas na ulan, mas malakas kaysa sa dati, at may kakaibang bugso ng hangin. Ang mga ilaw ay nagpatay-sindi at sa gitna ng ulan ay nakita nilang may batang nakatayo sa kalye, nakatingin sa kanila si Lario. Hindi nila alam, iyon ang simula ng malaking pagbabago sa kanilang buhay at ng pagbabalik ng hustisya sa mga api. Madilim ang kalangitan ng gabi. Ang malakas na ulan ay tila galit na galit, bumubuhos ng walang tigil sa buong bayan ng San Miguel. Sa loob ng kanyang maliit na kubo, nagdarasal si Aling Sosit habang pinagmamasdan ang kislap ng kidlat sa labas. Diyos ko, iligtas niyo po kami sa unos na ito. Mahina niyang bulong habang yakap ang kanyang maliit na rosaryo. Sa di kalayuan, sa gilid ng terminal, nakatayo si Lario, basang-basa sa ulan, ngunit hindi man lang nanginginig. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa dilim mga matang hindi mata ng karaniwang tao. Sa paligid niya, ang ulan ay tila umiikot, hindi basta bumabagsak. Ito ay umaayon sa kanyang diwa, parang may sariling isip. Ngunit biglang may tumawag sa kanya, isang tinig na mahina ngunit makapangyarihan. Lario, anak ng hangin at liwanag, hanggang kailan mo pa itatago ang iyong anyo? Napalingon si Lario. Sa gitna ng ulan ay lumitaw ang isang matandang engkanto, nakasuot ng balabal na kulay pilak at ang katawan ay tila binabalot ng sinag ng buwan. Siya si Lacan Silab, ang tagapangalaga ng mga batang engkanto sa kaharian ng Silangit, isang lihim na lugar sa pagitan ng lupa at ulap. Hindi pa panahon, Lacan Silab, sagot ni Lario, bahagyang yumuko bilang paggalang. Hindi ko pa natutupad ang dahilan kung bakit ako isinugo rito. Ngunit nalalapit na ang panganib. Ang mga sakim na tao ay may mga tagasunod na gumagamit ng itim na agimat. Alam mong hindi ka maaaring magtagal sa mundo ng tao. Tumitig si Lario sa layo, sa direksyon ng kubo ni Aling Sosit. Kailangan ko po siyang tulungan. Mabait siyang babae. Isa siyang nilalang na pinili ng kalikasan, ngunit minamaliit ng mga tao dahil mahirap siya. Napailing ang matandang engkanto. Ang kabutihan ay bihira na sa panahong ito. Sige, ngunit mag-ingat ka. Ang halimuyak ng iyong kapangyarihan ay maaaring makaakit ng mga nilalang na sakim sa ginto ng mga diwata. Pagkasabi noon, naglaho ang matanda sa hangin, iniwan si Lario sa gitna ng unos. At nang siya'y tumingala, ang ulan ay biglang huminto. Tumigil din ang hangin at sumikat ang bilog na buwan. Sa liwanag nito, makikita na ang balat ni Lario ay bahagyang kumikislap ng ginto, tanda ng kanyang tunay na pagkatao bilang batang engkanto ng Silangit, anak ng diwata ng hangin at ng tagapangalaga ng liwanag. Kinabukasan, tila walang nangyaring unos, ngunit sa terminal, kagulat-gulat na balita ang kumalat na sira ang bagong gusaling pinatatayo ng mag-asawang Albior. Nahulog umano ang mga bakal, bumagsak ang pundasyon at pinaniniwala ang may malas sa lupa. Ang mga trabahador ay nagkakaramdaman at may ilan pa raw na nakakita ng kakaibang liwanag na umaaligid sa lugar kagabi. Samantala,
Abala si Aling Sosit sa pagtitinda. Hindi niya alam na ang mga biyayang natatanggap niya araw-araw ay bunga ng lihim na kapangyarihang nakabalot sa batang tinulungan niya. "Lario, halika rito, may tinapay ako." Tawag ni Aling Sosit habang nag-aayos ng bote ng tubig. Ngumiti si Lario at lumapit. "Salamat po, Aling Sosit. Alam niyo po, darating ang araw, hindi na kayo magtitinda rito sa init at alikabok." Tumawa si Aling Sosit. "Ha ha ha. Naku, imposible yon, anak. Wala naman akong ibang marunong gawin kundi magbenta. Pero salamat sa pag-asa, ha?" Ngumiti si Lario. Wala pong imposible kung mabuti ang puso. Habang sila ay nag-uusap, may isang lalaking matikas ang dating ang dumating sa terminal. Nakaitim na barong, may kasamang mga tauhan at halatang mayaman. Siya si Marco Albior, anak ni Don Hilario, at siyang pinapadala ng magulang upang paalisin ang mga tindera sa lugar. "Sino dito si Sosit? Ikaw ba yung nagtitinda ng tubig dito?" Malamig niyang tanong. "Oo, ako po. Bakit ho?" Sagot ni Aling Sosit, medyo kinakabahan. "Simula bukas, bawal na kayong magtinda rito. Pag-aari ng ama ko ang lupang to. Kung gusto niyong manatili, magbayad kayo ng renta 5,000 kada linggo." Napatigil ang lahat ng tindera. Napayuko si Aling Sosit, hindi makapaniwala. 5,000? Diyos ko, ni 50 pesos nga minsan hirap akong kitain. Ngunit bago pa siya makapagsalita ulit, lumapit si Lario sa pagitan nila. Hindi mo siya pwedeng paalisin. Tumingin si Marco sa bata, sabay tawa ng marahas. "At sino ka naman? Pulubi ka lang. Anong karapatan mo magsalita rito?" Ngumiti si Lario, ngunit kakaibang lamig ang dumampi sa hangin. Ang paligid ay tila humina ang tunog, at ang mga dahon ng akasya ay umikot sa paligid nila. Ang mga taong may mabuting puso ay may karapatang tumira kahit saan. Ang mga sakim, darating ang araw, mabubulag sa sarili nilang kasalanan. "Anong sinasabi mong kalokohan yan, ha?" Sigaw ni Marco, sabay tulak sa bata. Ngunit sa pagdampi ng kanyang kamay kay Lario, isang malakas na hangin ang biglang umihip, halos liparin ang mga papel at gamit sa paligid. Ang mga tao'y napasigaw. Si Marco ay napaatras, tila may dumapong apoy sa kanyang palad ngunit walang sugat, tanging lagablab ng takot sa kanyang dibdib. Tahimik si Lario. Tinitigan niya si Marco sa mga mata at bumulong. "Babalik sa iyo ang bawat pang-aapi. Tandaan mo yan." Pagkatapos noon, naglakad siyang palayo. Naiwan si Marco na hindi makapagsalita, nanginginig, habang si Aling Sosit ay nakatitig lamang, nagtataka sa lahat ng nangyari. Sa kanyang isipan, nagtanong siya, "Sino ka ba talaga, Lario?" Lumipas ang ilang araw matapos ang insidenteng iyon sa terminal. Nanatiling palaisipan kay Aling Sosit ang nangyari kay Marco Albior, ang anak ng may-ari ng lupang pinagtitindahan nila. Mula noon, hindi na ito bumalik. Ngunit kumalat ang balitang nagkasakit si Marco pagka-uwi nila ng bahay. Nilagnat daw ito ng mataas at nagsasalita ng kung ano-anong pangalan sa gitna ng deliryo. Isa roon ay ang pangalan ni Lario. Samantala, si Lario ay tila walang pagbabago. Araw-araw pa rin siyang nakaupo sa tabi ni Aling Sosit, tumutulong magbenta ng mineral water, nag-aabot ng sukli at minsan ay nag-aalaga ng mga batang naglalaro sa paligid. Ngunit may mga sandaling napapansin ni Aling Sosit na ang bata'y tumitingin sa langit ng matagal, na para bang may kausap na hindi nakikita ng iba. Isang gabi, matapos maisara ni Aling Sosit ang kanyang maliit na tindahan, nakakita siya ng kakaibang liwanag sa loob ng kanyang lumang cooler box ng mineral water. Naisip niyang baka may naiwan siyang flashlight o kandila, ngunit nang buksan niya ito, halos hindi siya makapaniwala. Sa loob ng isa sa mga bote ng mineral water ay may kumikislap na gintong liwanag, tila maliliit na alitap-tap na umiikot sa loob. Nakatulala siya.
Hinawakan niya ang bote at sa bawat galaw nito, ang liwanag ay sumasabay, parang may buhay. Ano to? Mahina niyang tanong sa sarili habang nanginginig ang kamay. Biglang lumitaw sa pintuan si Lario, tahimik, nakatingin sa kanya. Wag po kayong matakot, Aling Sosit. Hindi po yan masama. Napalingon siya, gulat na gulat. Lario, ikaw ang may gawa nito? Ano tong liwanag na to? Lumapit ang bata, marahan, at tumingin sa bote. Yan po ay ginto ng hangin, isang biyaya mula sa silangit. Ibinigay po yan sa inyo bilang gantimpala sa kabutihan ng inyong puso. Ginto? Pero parang liwanag lang ito, sagot ni Aling Sosit. Ngumiti si Lario. Kasi ang totoong ginto, hindi lang nakikita ng mga mata. Ito ay tumutubo sa puso ng taong marunong magbahagi at magmahal. Pero kapag oras na, makikita niyo rin po ang kapangyarihan niyan. Hindi nakapagsalita si Aling Sosit. Hinayaan na lamang niyang manatili ang bote sa kanyang cooler, bagaman hindi siya mapakali buong gabi. At kinabukasan nagbago ang lahat. Pagsikat ng araw, napansin niyang lahat ng bote ng tubig sa kanyang cooler ay tila mas malamig kaysa karaniwan. Nang ibenta niya ito, halos sabay-sabay ang dating ng mga pasahero. Ang mga driver, dispatcher, estudyante at mga trabahador, lahat gustong bumili sa kanya. Lahat ay sinasabi ang pareho. Iba tong tubig mo, Aling Sosit. Ang sarap, parang may tamis. Oo nga, parang nakakagaan ng pakiramdam pag ininom. At mula tanghali hanggang hapon, naubos ang lahat ng paninda niya. 2 beses pa siyang nagbalik ng stock at muli na namang naubos. Sa loob ng isang araw, kumita siya ng halos 5 beses ng karaniwan. Ngunit hindi lang iyon, naramdaman niyang tila magaan ang katawan niya. At kahit sa sobrang init ng araw, hindi siya napapagod. Nang gabi ring iyon, lumapit siya kay Lario na nakaupo sa tabi ng puno ng akasya. Lario, anak, may dapat kang sabihin sa akin, hindi ba? Alam kong hindi ka karaniwang bata. Tumingin si Lario sa kanya. May lungkot sa mga mata. Tama po kayo, Aling Sosit. Hindi po ako pulubi. Isa po akong engkanto mula sa kaharian ng silangit. Isinugo ako rito para subukin kung may mga tao pang marunong tumulong ng walang kapalit. Nanlaki ang mga mata ni Aling Sosit. Engkanto? Kaya pala parang himala lahat ng nangyayari. Tumango si Lario. Marami na pong nilalang na nakalimot sa kabutihan. Ang mga mayayaman, sakim na. Ang mga makapangyarihan, ginagamit ang kapangyarihan sa masama. Pero kayo po, kahit mahirap, marunong magbahagi. Kaya po pinili kayo ng aming kaharian. Naluha si Aling Sosit. Diyos ko, hindi ko alam ang sasabihin. Pero Lario, kung engkanto ka, bakit ka nandito pa? Hindi ka ba babalik sa kaharian mo? Ngumiti si Lario, at ang ngiting iyon ay tila nagdala ng liwanag sa paligid. Babalik din po ako, pero hindi pa ngayon. Kailangan ko pong tapusin ang layunin ko, tulungan kayo laban sa kasakiman ng mga taong gustong kunin ang lahat. Samantala, sa kabilang dulo ng bayan, nagngangalit si Don Hilario Alvior sa kanyang bahay. Nakatanggap siya ng balita mula sa anak niyang si Marco, hindi na bumabalik sa terminal ang mga tauhan nila dahil takot na takot sila. Marami raw nakakita ng anino ng batang may matang berde tuwing gabi at bawat sumubok na magpatuloy ng konstruksyon ay nagkakasakit. Niloloko ba nila ako? Sigaw ni Don Hilario. Isang bata lang ang kalaban nila at ayaw na nilang magtrabaho? Lumapit si Doña Cora, nakasuot ng alahas at halatang inis. Hilario, narinig ko yung tungkol sa babae roon, yung nagbebenta ng tubig. Dapat ipaayos na yan. Hindi tayo pwedeng pagtawanan ng mga tao. Gumamit ka na ng paraan. Napaisip si Don Hilario. Kung may kapangyarihan ng batang yon, may paraan para labanan siya. Kakailanganin ko si Mang Ostor, ang matandang albularyo sa kabilang bayan. Siya lang ang may alam sa mga engkanto.
Sa gabing iyon, habang mahimbing ang tulog ni Aling Sosit, lumitaw sa labas ng kanyang bahay si Mang Ostor, isang albularyong kilala sa itim na pangkukulam at sa paggamit ng mga mutyang itim. Sinabuyan niya ng abo at langis ang paligid ng bahay, sabay bulong ng mga salitang matagal nang ipinagbabawal. Ngunit bago pa man niya matapos, isang malakas na hangin ang dumaan. Ang mga abo ay bumalik sa kanya at ang mga kandila ay biglang namatay. Sa gitna ng dilim, lumitaw si Lario, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa liwanag ng berdet ginto. "Hindi mo siya masasaktan, Mang Ostor," malamig na sabi ni Lario. "Ang kabutihan ay di kayang talunin ng kasamaan." Napatras si Mang Ostor, nanginginig. Ikaw ang batang engkanto, pero hindi magtatagal ang kapangyarihan mo rito. Babalik ka rin sa silangit at kapag wala ka na, kami ang mamumuno. Ngunit ngumiti lang si Lario. Habang may mabubuting tao sa mundo, hindi kailanman magwawagi ang dilim. At sa isang iglap, naglaho si Mang Ostor, tinangay ng malakas na bugso ng hangin, iniwan ang bahagyang bakas ng abo sa lupa. Habang sumisikat ang araw, walang kamalay-malay si Aling Sosit na iniligtas na siya ni Lario mula sa panganib. Sa kanyang cooler, ang bote ng tubig na may gintong liwanag ay kumikislap ng mas matindi kaysa dati, parang pusong tumitibok, naghahanda sa panibagong yugto ng mahika at kapalaran. Maganda ang sikat ng araw kinabukasan sa terminal. Maliwalas ang hangin, tila bagong linis ng ulan kagabi. Ang mga tindera ay abala sa paghahanda ng kanilang paninda at si Aling Sosit ay nakangiti habang inaayos ang kanyang mga bote ng tubig. Sa tabi niya, nakaupo si Lario, tahimik na pinagmamasdan ng mga tao. "Aling Sosit, ang saya niyo yata ngayon," bati ni Maring, kapwa tindera. "Oo, Maring. Parang magaan ang pakiramdam ko. Siguro kasi maganda ang panahon," sagot ni Aling Sosit na nakangiti. Ngunit sa loob niya ay alam niyang higit pa roon may kakaibang biyayang dumarampi sa kanyang puso. Habang lumilipas ang mga oras, patuloy ang dagsa ng mga pasahero at mga mamimili. Halos hindi na siya magkamayaw sa pagbenta. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, may mga matang lihim na nakamasid. Sa kabilang kalsada, sa loob ng isang itim na kotse, nakaupo si Don Hilario kasama si Mang Ostor, ang albularyong muntik ng liparin ng hangin noong gabing nagdaang tinangka niyang sumpain si Aling Sosit. Payat si Mang Ostor. May mga pulang tattoo ng sinaunang simbolo sa kanyang mga braso at may bitbit na itim na sisidlan ng langis at buto ng uwak. Habang nakamasid sila kay Lario, mababakas sa mga mata ng albularyo ang takot, ngunit higit sa lahat, ang inggit sa kapangyarihan ng batang engkanto. "Yan ang sinasabi ko sa inyo, Don Hilario. Ang batang yan ay hindi tao. May taglay na kapangyarihang engkantado. Hanggat naririyan siya, hindi nyo makukuha ang lupa at lugar na yan. Kaya nga kita kinuha," sagot ni Don Hilario na mariin ang tono. "Wala akong pakialam kung anong nilalang yan. Ang gusto ko, mawala siya pati yung tindera na yon. Gawin mo ang kailangan mo." Ngumiti si Mang Ostor ng may kasamaan. Kung ganon, panahon na para gisingin ang itim na agimat na matagal nang natutulog. Mula sa sisidlan ay kinuha niya ang isang pirasong itim na bato. Makintab, parang abo ng nasunog na bulalakaw. Nang hawakan niya ito, umitim ang kanyang mga mata at nagsimula siyang bumigkas ng mga salitang banyaga. "Sa ngalan ng dilim at inggit ng lupa, gisingin ang galit ng hangin. Ibalik sa akin ang lakas ng mga pinuksa ng liwanag." Umihip ang kakaibang simoy ng hangin. Sa sandaling iyon, sa loob ng terminal, biglang lumamig ang paligid. Napatigil sa pagbebenta si Aling Sosit. Ang mga bote ng tubig ay tila nagyayelo. Si Lario ay napatayo at napansin niyang may maitim na alon ng usok na unti-unting dumadaloy sa lupa. "Nararamdaman ko ang kasamaan," bulong ni Lario sabay turo sa malayo. Sa gilid ng terminal,
nagsimulang gumalaw ang mga anino. Isa-isang lumitaw ang tatlong nilalang na yari sa usok at apoy, mga itim na espiritu ng kasakiman na minsang ikinulong ng mga diwata sa ilalim ng lupa. "Lario!" sigaw ni Aling Sosit natatakot. "Huwag kang matakot, Aling Sosit. Ako ang bahala." Itinaas ni Lario ang kamay at biglang kumislap ang paligid. Mula sa kanyang palad ay lumabas ang ginintuang liwanag, humampas sa mga anino at naglaho ang mga ito sa isang iglap. Ngunit hindi pa siya tapos dahil sa di kalayuan, nakikita niyang papalapit si Mang Ostor. Hawak ang kanyang itim na agimat na ngayon ay tila nag-aapoy. "Hindi mo ako matatalo, batang engkanto!" sigaw ni Mang Ostor. "Ang kapangyarihan ng dilim ay muling mabubuhay sa lupa." Ngunit si Lario ay kalmado lamang. Ang dilim ay walang lakas kung hindi ito papayagan ng tao. Sa sandaling iyon, pinagsama niya ang dalawang kamay at bumulong ng sinaunang dasal ng mga engkanto. Umikot ang hangin sa paligid, nagliwanag ang buong terminal, at sa gitna ng liwanag ay narinig ng lahat ang isang tinig na parang mula sa kalangitan. "Ang mabuting puso ang tunay na kayamanan." Napatras si Mang Ostor at ang kanyang itim na agimat ay biglang nag-init hanggang sa pumutok ito sa kanyang kamay. Napasigaw siya, natumba at naglaho na parang usok. Naiwan si Don Hilario sa kotse, nanginginig habang pinagmamasdan ang nangyari. Ngunit bago siya umalis, nakita niyang lumingon si Lario at sa titig ng bata, nakita niya ang sarili niyang kasalanan. Parang sinisilip ang kaluluwa niya. Sa loob ng kanyang isip, nakarinig siya ng tinig. "Magbago ka bago mahuli ang lahat." Kinagabihan, bumalik sa bahay si Aling Sosit, dala ang kakaibang sigla sa katawan. Lumapit sa kanya si Lario, nakangiti, ngunit halatang nanghihina. "Lario, anak, ayos ka lang ba?" tanong ng ginang. "Ayos lang po. Kailangan ko lang magpahinga. Ginamit ko po kasi ang liwanag ng hangin." Umupo si Aling Sosit at hinaplos ang buhok ng bata. "Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan, anak. Kung hindi dahil sa iyo, baka matagal na kaming pinaalis ng mga mayayaman na yon." Ngumiti si Lario, ngunit sa ngiting iyon ay may lungkot. "Hindi pa po tapos, Aling Sosit. Ang dilim ay laging nagbabalik kapag may pusong sakim. Pero habang may kabutihan sa puso nyo, hindi nila kayo kayang talunin." Lumapit siya sa cooler box at hinawakan ang bote ng tubig na may gintong liwanag. Sa kanyang haplos, lalo itong kumislap. "Ito po ang magbabantay sa inyo." Ang ginto ng hangin ay hindi lang biyaya, kundi kalasag laban sa kasamaan. Sa dulo ng bayan, si Don Hilario ay nakatulala sa kanyang opisina. Ang mga ilaw ay patay at tanging liwanag ng buwan ang tumatama sa kanyang muka. Sa harap niya ay ang abo ng itim na agimat ni Mang Ostor. Pinulot niya ito at sa halip itapon, bumulong siya. "Hindi pa tapos ito. Kung ang engkanto ng liwanag ang kalaban ko, tatawagin ko ang mga nilalang ng dilim." Habang bumubulong siya, unti-unting nagbago ang hangin sa paligid, malamig, nakakatindig balahibo, at sa dilim ng gabi, may dalawang pulang mata ang biglang bumukas sa anino sa kanyang likuran. Tahimik ang buong bayan ng San Miguel ng gabing iyon. Walang kaluskos kundi ang mga kuliglig at mahinang ihip ng hangin mula sa bundok. Ngunit sa loob ng malaking bahay ni Don Hilario Alvior, ang katahimikan ay napalitan ng kilabot. Sa madilim na silid-aklatan, nakaupo si Don Hilario sa harap ng mesa, tangan ang isang basag na garapon na naglalaman ng abo ang mga labi ng itim na agimat ni Mang Ostor. Sa ibabaw ng mesa ay nakabukas ang lumang aklat na may mga simbolong hindi niya nauunawaan, ngunit patuloy siyang nagbabasa, parang sinasaniban ng kakaibang lakas. Habang binubulong niya ang mga salitang mula sa aklat, biglang nagdilim ang paligid. Ang mga kandila ay namatay at sa kisame ng silid ay unti-unting lumitaw ang dalawang pulang mata, kumikislap na parang nag-aapoy.
Sino ang tumatawag sa akin mula sa lupa? Ang tinig ay malalim, parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Napalunok si Don Hilario, ngunit pinilit niyang magsalita. Ako si Don Hilario Alvior, may-ari ng lupa sa bayan ng San Miguel. Gusto kong bumalik ang aking kapangyarihan. Gusto kong makuha muli ang lupa na inaagaw ng mahihirap na yon. Tutulungan mo ba ako? Umaling-aungaw ang mahinang halakhak mula sa dilim. Kapalit ng mortal? Nagatubili siya saglit bago sumagot. Kahit kahit ang kaluluwa ko. Basta't mawala sa harapan ko ang batang engkanto at ang matandang tindera ng tubig. Muling umingay ang hangin at mula sa pulang mga mata ay lumabas ang hugis ng isang nilalang, isang itim na anino na may mga sungay at tila gawa sa usok. Kung ganon, sabi ng nilalang, ibibigay ko sa iyo ang kapangyarihan ng sambat ng dilim. Ngunit tandaan mo, bawat kapangyarihan ay may kabayaran at ang una mong iaalay ay hindi dugo ng iba, kundi dugo ng sarili mong lahi. Nanginginig si Don Hilario, ngunit tumango pa rin. Gagawin ko. Wala nang atrasan. Kinabukasan, maagang bumangon si Aling Sosit. Habang inaayos niya ang kanyang cooler ng mineral water, napansin niyang tila mas magaan ang hangin. Nakita niya si Lario na nakaupo sa ilalim ng punong akasya, ngunit tila malungkot. Lario, anak, may problema ba? Tanong niya habang inaabot dito ang isang pandesal. May nararamdaman po akong kakaiba, Aling Sosit, sagot ng bata. May dumating na nilalang mula sa ilalim ng lupa kagabi. Ang hangin sa paligid ay mabigat, parang may lason. Kinabahan si Aling Sosit. Nilalang mula sa ilalim ng lupa? Ibig mong sabihin? Tumango si Lario. Isang anino ng kasakiman. Ang tawag sa kanila ay sambat ng dilim. Kapag may taong tumawag sa kanila, binibigyan nila ito ng kapangyarihang itim kapalit ng kaluluwa ng sarili niyang dugo. Natahimik si Aling Sosit. Diyos ko, baka si Don Hilario yon. Ngumiti si Lario ng mapait. Oo, at oras na gamitin niya ang lakas ng dilim, mapapahamak ang buong bayan. Habang tumatagal ang araw, unti-unting nagbago ang paligid ng terminal. Ang mga dahon ng mga puno ay natutuyo kahit walang tag-init at ang mga ibon ay lumilipad palayo, parang may kinatatakutan. Maging ang mga tao sa terminal ay nagiging iritable at sakim. Nagsimulang mag-away ang mga tindera dahil sa pwesto at nagkakaroon ng mga alitan sa simpleng bagay. Napansin ito ni Lario. Ang dilim ay kumakalat, bulong niya. Ginugulo nito ang isip ng tao. Sa loob ng bahay ni Don Hilario, ang dating maringal na tahanan ay tila naging pugad ng kasamaan. Si Doña Cora ay nagkakasakit at si Marco, ang anak nilang minsang tinulungan ni Aling Sosit, ay tila nagiging ibang tao. Ang kanyang mga mata ay namumula at madalas ay nagsasalita ng mga salitang hindi naiintindihan ng iba. Ama, dumadami na sila sa paligid, sabi ni Marco sa malamig na boses. Naririnig ko ang mga tinig sa dilim. Ayos lang yan, anak, sagot ni Don Hilario habang pinipisil ang balikat nito. Ang mga tinig na yan ang magpapatibay sa atin. Ngunit ang hindi niya alam, bawat pagbigkas niya ng dasal ng dilim ay unti-unting binubura ang kaluluwa ni Marco. Samantala, sa terminal, dumating ang isang matandang babae na may hawak na baston. Maputla siya, ngunit ang mga mata ay tila kumikislap ng bughaw na liwanag. Lumapit siya kay Lario at Aling Sosit. Ako si Luningning, bantay ng silangit sa lupa, sabi ng matanda. Isinugo ako ng inyong reyna, Lario. Naramdaman naming muling gumalaw ang sambat ng dilim. Kailangan mong kumilos bago mahuli ang lahat. Alam ko po, Luningning, sagot ni Lario. Ngunit kailangan ko ng tulong. Hindi ko kayang labanan ng ganitong puwersa mag-isa.
Si Don Hilario ay nagsakripisyo ng sariling dugo, malamang ang anak niya ang ginamit niya. Naluha si Aling Sosit. Kawawa naman ang bata, hindi niya kasalanan. Tumingin si Lario kay Aling Sosit. Tama po kayo. Kaya kailangan nating iligtas siya. Ngunit sa paggawa nito, may kapalit din. Ang liwanag ng hangin ay may limitasyon kapag ginamit laban sa dugo ng sakripisyo. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Aling Sosit. Kung hindi ako magtagumpay, sagot ni Lario. Mawawala ako sa mundong ito. Maglalaho ako kasabay ng dilim. Tumulo ang luha ni Aling Sosit. Hinawakan niya ang kamay ni Lario, mahigpit. Kung ganon, hindi kita pababayaan. Ako man ay magtutulungan tayo hanggang sa huli. Ngumiti si Lario. Salamat po. Ang tapang ng puso niyo ang siyang pinagmumulan ng lakas ng liwanag. Sa dapit hapon, habang ang araw ay lumulubog sa ulap, bumagsak ang kakaibang dilim sa buong bayan. Ang mga poste ng ilaw ay nagsimulang magpatay-sindi at mula sa malayo ay naririnig ang mga tinig na parang alulong ng mga nilalang sa ilalim ng lupa. Mula sa gitna ng bayan, lumitaw ang isang higanteng anyo ng usok at apoy, ang sambat ng dilim, tinawag ni Don Hilario upang tuluyang sakupin ang San Miguel. Sa kabilang dako ng terminal, tumayo si Lario. Ang kanyang katawan ay kumikislap sa gintong liwanag habang si Aling Sosit ay nakahawak sa bote ng tubig na may liwanag ng hangin. Ang laban ng liwanag at dilim ay magsisimula na, wika ni Lario. At sa laban na ito, ang kabutihan ng puso ang magiging tunay na sandata. Habang bumabagsak ang unang alon ng itim na hangin, sabay nilang tinaas ang kamay at sumiklab ang gintong liwanag na tila apoy ng araw sa gitna ng gabi. Gabi ng takot at apoy, ang buong bayan ng San Miguel ay nabalot sa kakaibang dilim, hindi ito karaniwang gabi. Ang mga bituin ay naglaho at ang buwan ay tila natatakpan ng makapal na usok. Ang mga aso'y tahol ng tahol at ang mga tao sa baryo ay nagsisitago sa kanilang mga bahay, nagdarasal at nanginginig sa takot. Sa gitna ng bayan, mula sa lupa, umuusbong ang isang halimaw na yari sa usok, apoy at anino ang sambat ng dilim. Isang nilalang na nabubuhay sa kasakiman ng tao. Ang hugis nito ay parang higanting alon ng usok na may pulang mata at boses na nagmumula sa kailaliman ng lupa. Ako ang dilim na tinawag ng mga pusong gahaman. Ako ang parusa ng mga walang puso. Ang sigaw ng nilalang ay nagpatigil sa lahat ng tunog sa paligid. Ang hangin ay kumapal at ang lupa ay nagumpisang manginig. Sa terminal, nakatayo si Lario, ang batang engkanto, kasabay ni Aling Sosit at ng matandang tagapangalaga, si Luningning. Sa kanilang harapan ay ang nagngangalit na anino ng sambat. Lario, sabi ni Luningning, ito na ang sandaling pinaghandaan mo. Ang lakas ng dilim ay hindi basta mapapawi. Kailangan mong gisingin ang gintong mutya sa puso ng tubig. Tumingin si Lario kay Aling Sosit na hawak pa rin ang bote ng tubig na kumikislap ng gintong liwanag. Aling Sosit, iyon ang susi. Ang ginto ng hangin sa loob ng boteng yan ay kalasag ng kabutihan. Kapag binuksan nyo yan, tutulong sa atin ang mga diwata ng silangit. Ngunit hindi ito ganoon kadali. Habang nagsasalita si Lario, mula sa kabilang dulo ng kalsada ay lumabas si Don Hilario payat. Nangingitim ang balat at ang mga mata ay pula na rin, kagaya ng nilalang na tinawag niya. Kasama niya si Marco, ang kanyang anak, na wala na sa sarili. Ang katawan ni Marco ay nakabalot sa itim na usok at ang kanyang boses ay kakaiba na, parang hindi tao. Ama, ako ang alay. Ang kapangyarihan ay nasa akin na, sabi ni Marco na may ngiti ng kasamaan. Oo, anak, sagot ni Don Hilario, na tila walang natitirang bait. Itataboy natin ang engkanto at ang mahihirap na yan sa atin ang lupa, sa atin ang bayan.
Ngunit biglang umihip ang hangin, isang malakas na bugso na tila may dalang tinig ng mga diwata. Sa ulap, bumukas ang liwanag at sa gitna nito ay narinig nila ang mga himig ng kalikasan. Lario, anak ng hangin at liwanag, ito na ang oras ng pagtubos. Itinaas ni Lario ang kamay at ang kanyang katawan ay nagliwanag sa gintong liwanag. Mula sa kanyang mga paa ay lumabas ang mga alon ng hangin na umiikot sa paligid, parang mga alon ng dagat na gawa sa liwanag. Ang liwanag ay hindi kailanman mawawala, sigaw ni Lario, hanggat may kabutihan sa puso ng tao. Lumipad siya sa ere at mula sa kanyang mga palad ay lumabas ang ginintuang hangin, bumangga sa halimaw na sambat ng dilim. Naglaban ang dalawang puwersa, usok laban sa liwanag, apoy laban sa hangin. Ang banggaan ay nagdulot ng malakas na lindol at kislap ng kidlat sa kalangitan. Si Aling Sosit naman, kahit natatakot, ay lumapit at itinaas ang bote ng tubig. Ang liwanag nito ay lalo pang kumislap at mula sa loob ay lumabas ang mga ginintuang bulalakaw, maliliit na diwata ng tubig na nagsimulang maglinis ng hangin sa paligid. "Sige, Lario," sigaw ni Aling Sosit. "Nandito kami." Ngunit sa gitna ng laban, biglang sumugod si Marco, hawak ang itim na bato na galing sa sambat. "Walang makakapigil sa dilim," sigaw niya, sabay hagis ng bato kay Lario. Nabigla si Lario, tinamaan siya sa dibdib. Ang gintong liwanag sa kanyang katawan ay kumurap at siya ay bumagsak sa lupa. Napasigaw si Aling Sosit. "Lario!" Lumapit siya sa bata habang unti-unting lumalapit ang halimaw sa kanila. Ang mga mata ng sambat ay nagliliyab at ang boses nito ay lumakas pa. "Ngayon, ang liwanag ay mawawala na magpakailanman." Ngunit hinawakan ni Aling Sosit ang kamay ni Lario. Ang kanyang mga luha ay tumulo sa lupa at sa bawat patak, nagliliwanag ito na parang ginto. "Lario, huwag kang bibitaw. Nandito ako. Hindi ko hahayaang manaig ang kasamaan." Biglang kumislap ang bote ng tubig sa tabi nila. Ang gintong liwanag sa loob nito ay kumawala parang bulkan ng kabutihan. Bumulwak ito sa himpapawid, bumalot sa buong terminal, at ang bawat taong naroroon ay nakaramdam ng ginhawa sa puso. Ang mga puno ay nagkaroon ng bagong berdeng dahon, ang hangin ay luminis, at ang dilim ay nagsimulang umurong. "Ano to? Anong nangyayari?" sigaw ni Don Hilario habang natatakpan ng mukha. Tumayo si Lario at sa kanyang boses ay naroon ang lakas ng libo-libong diwata. Ito ang kapangyarihan ng mabuting puso, ang tunay na kayamanan na hindi mabibili ng ginto. Ang liwanag mula sa bote ni Aling Sosit ay dumaloy sa kamay ni Lario. Sa isang iglap, siya ay naging nilalang ng purong liwanag. Ang kanyang anyo ay parang batang gawa sa araw. Mula sa kanyang katawan ay lumabas ang alon ng gintong hangin, bumalot sa sambat ng dilim, at tinunaw ito sa alikabok ng kawalan. Sumigaw ang halimaw. "Hindi matatapos ang dilim. Habang may kasakiman, babalik ako." Ngunit sumagot si Lario, mahina ngunit matatag. "Babalik man ang dilim, lagi naming sasalubungin ng kabutihan." At sa huling sagupaan ng liwanag at dilim, sumabog ang malakas na liwanag na pumuno sa buong bayan. Kinabukasan, ang bayan ng San Miguel ay muling payapa. Ang mga tao ay nagising na parang walang nangyari, ngunit lahat ay nakaramdam ng kakaibang ginhawa, parang nabunutan ng bigat sa puso. Ang mga halaman ay muling namulaklak at ang hangin ay sariwa. Si Don Hilario ay natagpuang nakaluhod sa harap ng kanilang bahay. Umiiyak. Wala na ang pulang mata sa kanya, tanging pagsisisi na lang ang natira. Si Marco ay mahimbing na natutulog, ligtas, ngunit mahina. At sa gilid ng terminal, si Aling Sosit ay nagising sa kanyang maliit na tindahan.
Sa tabi niya ay nakaupo si Lario, ngunit ngayon ang kanyang anyo ay nagbabago. Ang balat niya ay kumikislap ng ginto at ang mga mata niya ay parang liwanag ng araw. "Lario," mahina niyang sabi, habang luha ang nakangiti. "Panahon mo na bang bumalik?" Ngumiti ang batang engkanto. "Oh, Aling Sosit, natapos ko na po ang misyon ko. Napatunayan kong may mga tao pa ring may mabuting puso. Salamat anak. Hindi ko makakalimutan ang lahat." Tumingin si Lario sa langit. "Hindi niyo ako kailangang alalahanin. Habang may mabubuting gaya niyo, mananatili akong buhay sa hangin, sa liwanag at sa puso ng mga tao." At sa isang iglap, nagliwanag ang buong paligid. Ang katawan ni Lario ay naging alon ng ginintuang hangin na umakyat sa langit kasabay ng mga kumikislap na alitap-tap. Si Aling Sosit ay nakatayo lang, luhaan ngunit nakangiti. Sa kanyang cooler, may isang bote ng tubig na naiwan at loob nito may maliit na kumikislap na gintong liwanag na tila puso ni Lario na patuloy na nagbabantay sa kanya. Makalipas ang ilang araw matapos mawala si Lario, unti-unti nang bumabalik sa normal ang buhay sa bayan ng San Miguel. Ngunit hindi na ito ang dating San Miguel, may kakaibang pagbabago sa paligid. Isang uri ng katahimikan na may halong pag-asa. Ang mga puno sa paligid ng terminal ay tila mas luntian kaysa dati. Ang mga ibon ay bumabalik at muling nagsisipag-awitan. Maging ang mga tao na dati palaaway at sakim sa maliit na kita ay tila nagbago. Nagiging mas mababait sila sa isa't isa, mas maunawain, at may ngiti na sa kanilang mga mukha. At sa gitna ng terminal, sa ilalim ng lilim ng punong akasya, ay si Aling Sosit nagbabalik sa kanyang pagtitinda ng mineral water. Ngunit ngayon ay may bagong saya sa kanyang puso. Sa tabi ng kanyang cooler, nakapatong ang bote ng tubig na may gintong liwanag na ngayon ay tila ordinaryo na, ngunit minsan-minsan ay kumikislap kapag tinatamaan ng araw. "Aba, Aling Sosit, ang ganda ng mga bote mo ngayon ha. Parang laging malamig kahit tirik ang araw." Biro ni Maring, kapwa tindera. "Ha ha ha, siguro dahil pinagpala na itong lugar natin," tugon ni Aling Sosit. Wala nang dilim, wala nang takot, si Lario ang dahilan niyan. Sa bawat banggit niya ng pangalan ni Lario, tila may dampi ng malamig na simoy ng hangin na dumaraan. Para bang ang batay naroon pa rin nagbabantay. Samantala, sa bahay ng mga Albior, makikita si Don Hilario na tila ibang-iba na sa dati. Ang kanyang dating kayabangan ay napalitan ng katahimikan at pagsisisi. Nakaupo siya sa beranda, nakamasid sa langit habang hawak ang isang lumang rosaryo. Lumapit sa kanya ang kanyang anak na si Marco, na ngayon ay payat ngunit muling nagbalik ang sigla sa mga mata. "Ama, hindi ko alam kung paano ako nabuhay. Ang huli ko natatandaan, puro dilim." Napaluha si Don Hilario. "Anak, kasalanan ko ang lahat. Sa sobrang kasakiman ko, muntik na kitang ialay sa kadiliman. Pero may isang batang engkanto na nagsakripisyo para iligtas tayo." "Engkanto? Siya ba yung batang tinatawag nilang Lario?" "Oo, anak. Ang batang iyon ang dahilan kung bakit buhay pa tayo ngayon." Tahimik silang nagdasal ng pasasalamat. Pagkatapos noon, ipinatawag ni Don Hilario ang mga tindera sa terminal. Sa unang pagkakataon, humarap siya sa mga tao ng may kababaang loob. "Mga kababayan," sabi ni Don Hilario habang nanginginig ang tinig, "ako po ay humihingi ng tawad sa lahat ng naging kasalanan ko. Ang lupaing ito ay hindi ko naaagawin sa inyo. Sa halip, ipamimigay ko ito bilang pag-aaring bayan upang makinabang ang lahat." Nagpalakpakan ng mga tao. Marami ang naiyak. Si Aling Sosit na nasa harap ng karamihan ay lumapit at hinawakan ang kamay ng matanda. "Salamat po, Don Hilario. Ang kabutihan ay laging may lugar sa puso ng tao kahit gaano man ito kadilim." Sa sandaling iyon, dumampi ang malamig na hangin at tila narinig ng lahat ang isang pamilyar na tinig na mahinang bulong.
Tandaan ninyo, ang kabutihan ay kayamanan na hindi ninanakaw. Nagkatinginan sila at sa gitna ng liwanag ng araw ay may bahagyang aninong-anyo ng bata na nakatayo sa sanga ng punong akasya, ngumiti, at unti-unting naglaho kasabay ng liwanag. Kinagabihan, habang nag-iisa si Aling Sosit sa kanyang bahay, biglang kumislap ang bote ng tubig na iniwan ni Lario. Sa loob nito ay lumitaw ang maliit na bulalakaw ng ginto na tila may dalang mensahe. Pinuksan niya ang bintana at itinaas ang bote sa buwan. Mula sa loob ng liwanag ay lumabas ang munting tinig ni Lario. Aling Sosit, huwag kang malulungkot. Nasa inyo na ang liwanag. Sa bawat kabutihang gagawin mo, ako ay naroroon. Sa bawat taong tutulungan mo, doon ako mabubuhay. Tumulo ang luha ni Aling Sosit habang nakangiti. Salamat anak. Hindi kita malilimutan. Habang ako ay nabubuhay, ipagpapatuloy ko ang kabutihan na itinuro mo. Mula noon, naging inspirasyon si Aling Sosit sa buong bayan. Tinawag siyang ang ina ng liwanag ng San Miguel. Itinuro niya sa mga tao ang kahalagahan ng pagtutulungan at kababaang loob. Tinuruan niya ang mga bata na magdasal at maging mapagbigay sa kapwa kahit sa maliit na paraan. At sa bawat hapon, kapag ang araw ay lumulubog sa kanluran, laging may banayad na hangin na dumaraan sa terminal. Ang mga dahon ng akasya ay umiindayog at sa bawat dampi nito sa balat ng tao may dalang ginhawa tanda ng presensya ni Lario. Sa malayo, sa kaharian ng silangit, nakatayo si Lario, suot ang gintong balabal ng hangin at sa kanyang tabi ay ang reyna ng liwanag, si Diwata Alira, ang tagapangalaga ng mabubuting engkanto. Ginampanan mo ng mabuti ang iyong tungkulin, Lario, sabi ng diwata. Pinatunayan mong may pag-asa pa sa mundo ng tao. Marami pa pong mabubuting puso roon, Inang Alira, tugon ni Lario. Lalo na si Aling Sosit. Siya po ang tunay na kayamanan ng kabutihan. Ngumiti ang diwata. At dahil dyan, anak ng hangin, ikaw ay bibigyan ko ng bagong tungkulin, bantayan mo ang hangin ng lupa. Sa bawat ihip na may dalang ginhawa, nariyan ang iyong diwa. Lumuhod si Lario bilang paggalang. Utang ko sa kanila ang aking pagkatao. Sa bawat ulap na dumaraan, sa bawat simoy na dumadampi sa tao, doon ako mananatili. Habang siya ay lumalakad sa hangin, bumukas ang langit at bumuhos ang gintong alikabok. Sa ibaba ng mundo, sa bayan ng San Miguel, ang mga tao ay nagtingala at sa ulap ay nakita nila ang hugis ng batang nakangiti, nakatingin sa kanila. At sa sandaling iyon, sa gitna ng katahimikan, maririnig ang kanyang tinig. Ako si Lario, ang batang engkanto na minsang nagkunwaring pulubi, at habang may kabutihan sa puso ng tao, mananatili akong kasama ninyo. Lumipas ang mga buwan mula nang mawala si Lario. Ngunit ang kanyang alaala ay hindi kailanman nawala sa bayan ng San Miguel. Ang mga tao ay patuloy na nagsasalita tungkol sa mahiwagang batang pulubi na nagligtas sa kanila mula sa kasakiman at kadiliman. Para bang isang alamat na nagiging buhay sa bawat kwento ng mga matatanda sa dapit hapon. Sa bawat kanto ng bayan, maririnig mo ang kwento ni Lario. Sabi nila, engkanto raw siya na nag-anyong bata. Ang sabi ni Aling Sosit, mabait daw at magalang, may gintong mata. Kung wala siya, baka nilamon na ng dilim ang buong San Miguel. Ngunit para kay Aling Sosit, hindi lang alamat si Lario, isa siyang tunay na anak ng kabutihan at higit sa lahat, isang kaibigan. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng kanyang cooler, may lumapit na batang babae. Maputla ito, ngunit may ngiti sa labi at may bitbit na ilang pirasong barya. Nanay Sosit, pabili po ng tubig. Ngumiti siya at iniabot ang malamig na bote. Heto anak, mainit ang araw, kailangan mo yan. Ngunit nang tanggapin ng bata ang bote, napansin ni Aling Sosit ang kakaibang kinang sa loob nito, isang mahinang ginintuang liwanag.
Tulad ng sa bote ni Lario noon, napatigil siya, napatingala sa langit, at sa hangin ay dumampi ang pamilyar na simoy malamig, mabango at mapayapa. Lario, mahina niyang bulong. Nandito ka pa rin, ano? Nang umalis ang batang babae, may iniwang bulaklak sa mesa ni Aling Sosit, isang maliit na puting lirio na may kislap ng ginto sa dulo ng mga talulot. Isang tandang handog mula sa hangin, sabi ng matandang tindera sa sarili, sabay ngiti. Samantala, sa kabilang dulo ng bayan, si Don Hilario ay tuluyang nagbago. Ang kanyang dating mansyon ay ginawang bahay ampunan para sa mga batang ulila. Sa bawat batang natutulungan niya, nakikita niya ang larawan ni Lario. Hindi ko na mababawi ang mga kasalanan ko, sabi niya minsan kay Marco. Pero sisikapin kong palitan ito ng kabutihan habang ako'y may buhay pa. At sa tuwing natutulog siya, lagi niyang napapanaginipan ang batang engkanto na nakangiti sa kanya, sinasabing, hindi pa huli ang lahat para sa kabutihan. Si Marco naman ay muling nakapagtapos ng pag-aaral at tumulong sa mga proyekto ng bayan. Sa tuwing dumarating ang malakas na hangin, tinatanggal niya ang sombrero niya at dinadama ito. Parang nandito ka pa rin, Lario. Habang nagiging masagana ang bayan, may kakaibang pangyayari na napansin ang mga taga San Miguel. Tuwing may matinding init ng panahon, dumarating ang malamig na simoy ng hangin na nagdadala ng bango ng mga bulaklak at dahon. At sa tuwing may taong gumagawa ng kabutihan, nagbibigay ng pagkain sa pulubi, tumutulong sa matanda, o nag-aabot ng tubig sa uhaw, may maririnig silang mahina ngunit malinaw na tawa ng bata, parang ihip ng hangin na dumadaan sa tainga. Narinig mo yon? Oh, parang tinig ng batang masigla. At kapag tinitingnan nila ang paligid, makikita nila ang mga dahon na umiikot sa hangin, bumubuo ng hugis ng isang batang nakangiti. Ang mga matatanda ay naniniwala na iyon si Lario, ang bantay ng hangin, tagapangalaga ng mga pusong busilak at tagapagpaalala na ang kabutihan ay hindi kailanman mawawala. Isang gabi, habang nakaupo si Aling Sosit sa tapat ng kanyang bahay, tinitingnan niya ang mga bituin. Sa kanyang tabi ay ang bote ng tubig ni Lario, ngayoy kalahating puno, at sa loob ay kumikislap pa rin ang gintong liwanag. Napangiti siya at nagsalita na parang may kausap. Lario, ang lahat dito ay maayos na. Hindi na nag-aaway ang mga tao at si Don Hilario nagbago na talaga. Ang terminal ay mas malinis, mas payapa. Pero alam mo anak, miss na miss kita. Sa sandaling iyon, dumampi ang malamig na hangin sa kanyang pisngi at sa hangin ay may bulong. Hindi mo ako kailangang hanapin, Aling Sosit. Ang bawat hininga ng hangin ay ako. Naluha si Aling Sosit. Sa langit, nakita niya ang isang bituing gintong mas maliwanag kaysa sa iba. At alam niyang iyon si Lario nakangiti, nagbabantay mula sa kaharian ng silangit. Mula noon, ang bayan ng San Miguel ay naging kilala bilang bayan ng hangin. Tuwing pista, ginaganap nila ang araw ni Lario, kung saan ang mga tao ay nagtutulungan upang magpakain sa mga mahihirap at magbigay ng libreng tubig sa mga biyahero. At sa bawat seremonyang iyon, dumadampi ang malamig na simoy ng hangin, nagdadala ng gintong alikabok sa himpapawid, isang tanda na ang batang engkanto ay patuloy na nagbabantay. Sa kaharian ng silangit, nakatayo si Lario sa gilid ng ulap, pinagmamasdan ang daigdig sa ibaba. Lumapit sa kanya ang Diwata Alira, ngumiti at nagsabi, "Masaya ka, Lario?" Ngumiti ang bata, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa liwanag ng buwan. "Oo, Inang Alira, dahil alam kong hindi nasayang ang sakripisyo. Hanggat may mga pusong katulad ni Aling Sosit, ang liwanag ay hindi mamamatay." Humaplos sa kanya ang liwanag ng buwan. Sa malayo,
narinig niya ang tawanan ng mga bata sa San Miguel. At sa huling ngiti ni Lario, bumulong siya sa hangin. Ako si Lario, ang batang engkanto na nagkunwaring pulubi. Ako ang bantay ng hangin at habang may mabuting puso sa lupa, hindi kailanman magdidilim ang mundo. Isang taon na ang lumipas mula nang mawala si Lario at ang bayan ng San Miguel ay tuluyan ng nagbago. Ang dating simpleng terminal ay ngayon naging maayos, malinis at puno ng mga tinder at pasaherong may ngiti sa labi. Hindi na maririnig dito ang sigawan o alitan, kundi tawanan at pagbati ng mga taong natutong magtulungan. At sa araw na iyon, ipinagdiriwang ng buong bayan ang unang araw ng liwanag pista na inialay kay Lario, ang batang engkantong nagligtas sa kanila. May mga palamuting dahon at gintong papel sa paligid, may mga banderitas na nakasabit sa mga poste, at sa gitna ng terminal ay itinayo ang isang rebultong gawa sa puting marmol hugis, batang nakatayo, nakataas ang kamay, tila nagpapakawala ng hangin. Sa ilalim nito, may nakaukit na mga salita. Sa kabutihan ng puso, nagmumula ang tunay na kayamanan. Alaala ni Lario, bantay ng hangin ng San Miguel. Maagang nagising si Aling Sosit. Suot niya ang kanyang bagong bestidang kulay bughaw na may bordang bulaklak at dala niya ang bote ng tubig na iniwan ni Lario, ang bote na naglalaman ng mahina ngunit buhay pa ring gintong liwanag. Habang naglalakad siya papunta sa terminal, ramdam niya ang malamig na simoy ng hangin na dumadampi sa kanyang muka. "Lario, anak, ito ang araw mo," bulong niya. "Sana naririnig mo ako." Pagdating niya sa terminal, sinalubong siya ng mga bata na nakasuot ng mga pakpak na gawa sa papel. Tumakbo ang isa sa kanila papunta sa kanya at inabot ang maliit na bulaklak. "Nanay Sosit, ito po ang handog namin kay Lario." Ngumiti siya, pinisil ang ulo ng bata at sabay-sabay silang naglakad papunta sa harap ng rebulto. Sa gitna ng pagtitipon ay naroon sina Don Hilario at Marco, kapwa nakasuot ng simpleng barong. Si Don Hilario ay halos hindi makatingin kay Aling Sosit, ngunit sa wakas ay lumapit ito, may dalang maliit na kahon na yari sa kahoy. "Aling Sosit," mahina niyang sabi, "hindi ko man kayang bayaran ang lahat ng kasalanan ko. Sana tanggapin ninyo ito bilang tanda ng aking taos-pusong pasasalamat." Binuksan ni Aling Sosit ang kahon at sa loob ay may ginintuang medalya na may nakaukit na anyo ng batang may pakpak. Ginawa ito ni Marco, paliwanag ni Don Hilario. "Para kay Lario at para sa inyo. Kayo ang naging gabay namin tungo sa kabutihan." Naluha si Aling Sosit. "Hindi ninyo kailangang magbayad, Don Hilario. Ang pinakamahalaga ay nagbago kayo. Iyan na ang pinakamagandang alay kay Lario." Nang tumugtog ang kampana ng simbahan, nagsimula ang misa para sa araw ng liwanag. Ang pari ay nagsalita. Ang batang si Lario ay hindi lang alamat. Siya ay paalala sa atin na kahit sa gitna ng kadiliman, ang kabutihan ay hindi namamatay. Ang Diyos ay laging nagpapadala ng mga nilalang upang gabayan tayo, minsan sa anyong engkanto, minsan sa anyong kapwa-tao. Habang nagsasalita ang pari, biglang umihip ang malamig na hangin sa loob ng simbahan. Ang mga kandila ay kumurap ngunit hindi namatay, at sa kisame, nakita ng mga tao ang alon ng gintong liwanag na parang ulap na lumilipad. "Tingnan ninyo!" sigaw ng isa. "Ang hangin, parang may hugis." At totoo nga, sa liwanag ng araw na tumatama sa simbahan, makikita ang hugis ng isang batang nakangiti, nakatingin sa kanila mula sa hangin. Ang mga bata ay napasigaw sa tuwa, at ang mga matatanda ay napaluhod sa panalangin. "Si Lario yon," bulalas ni Aling Sosit habang nangingilid ang luha. "Nandito siya." Pagkatapos ng misa, nagkaroon ng handaan sa plaza. May mga lamesang puno ng pagkain, prutas at malamig na tubig. Ang bawat tao ay nag-aabot sa isa't isa, walang bayaran, walang lamangan, lahat ay nagbibigayan.
Ito ang tunay na aral ni Lario, sabi ni Aling Sosit sa mikropono. Ang pagtutulungan, kababaang loob at kabutihan ng puso, yan ang magpapatibay sa atin. Hindi pera, hindi kayamanan, palakpakan ang buong bayan. At habang nagdiriwang sila, may mahinang ihip ng hangin na dumampi sa paligid. Ang mga banderitas ay sumayaw at ang mga dahon ng akasya ay parang kumakaway. Sa gitna ng liwanag, may munting tinig na narinig ni Aling Sosit, pamilyar, malambing at puno ng pag-ibig. Masaya ako, Aling Sosit. Natupad mo ang pangako mo. Hanggat may kabutihan, ako'y naririto. Ngumiti si Aling Sosit at itinataas ang bote ng tubig na may gintong liwanag. Salamat, Lario. Hanggang sa muli nating pagkikita. Pagsapit ng dapit hapon, habang nag-aayos ng gamit, napansin ng mga tao na sa kalangitan ay may bahagharing kulay ginto at bughaw. At sa gitna nito ay ang hugis ng batang engkanto, nakangiti, hawak ang isang maliit na bote ng liwanag. Yan si Lario, sabi ng pari, ang ating bantay ng hangin. At sa huling pagkakataon sa araw na iyon, narinig ng lahat ang kanyang tinig, dala ng simoy ng hangin. Magtiwala kayo sa kabutihan. Sa bawat pagtulong, ako ay naririyan. Ako ang hangin sa pagitan ng inyong hininga, ang liwanag sa pagitan ng inyong puso. Ang mga tao ay napangiti at sabay-sabay silang nagtaas ng mga bote ng tubig sa himpapawid bilang parangal sa kanilang munting tagapagligtas. Ang gintong sinag ng araw ay tumama sa kanila at ang buong bayan ng San Miguel ay tila nabalot sa gintong liwanag, tanda ng biyayang iniwan ni Lario, ang batang engkanto na nagkunwaring pulubi at ngayon ay bantay ng kabutihan sa bawat hininga ng tao. Lumipas ang mga taon. Ang bayan ng San Miguel ay patuloy na umunlad, ngunit hindi sa pamamagitan ng kayamanan o mga gusali, kundi sa kabutihan ng mga tao. Lahat ng mamamayan ay natutong magtulungan. Ang mga negosyante ay nagbibigay ng trabaho sa mahihirap, ang mga kabataan ay nag-aaral ng masigasig, at ang mga matanda ay ginagalang at inaalagaan ng komunidad. Sa gitna ng lahat ng ito ay si Aling Sosit, na ngayoy matanda na, ngunit patuloy pa ring nagtitinda ng malamig na tubig sa terminal. Ang kanyang buhok ay maputi na, ngunit ang kanyang ngiti ay kasing ningning pa rin ng araw. Sa tabi niya, sa maliit na lamesa, ay naroon pa rin ang bote ng tubig na may gintong liwanag, hindi pa rin nauubos at hindi kailanman naglaho ang liwanag sa loob. Tuwing umaga, bago siya magsimula, lagi niyang sinasabi, "Lario, anak, ito na naman tayo. Isa pang araw ng kabutihan." At tila tugon, mararamdaman niya ang malamig na dampi ng hangin sa kanyang pisngi. Isang araw, habang siya ay nag-aalok ng tubig sa mga pasahero, lumapit ang isang batang lalaki, marungis, payat, at may mapagkumbabang ngiti. May dala itong lumang bag at isang rosaryong nakasabit sa leeg. "Nanay, pwede pong pabili ng tubig? 20 lang po pera ko, pero babayaran ko po pag may pamasahe na ako," sabi ng bata, nakayukong nahihiya. Ngumiti si Aling Sosit at inabot ang pinakamalamig na bote ng tubig. "Hindi mo kailangang magbayad, anak. Inumin mo. Mas importante na hindi ka mauhaw." Nang abutin ng bata ang bote, napansin niyang may bahagyang kislap ng ginto sa loob. Tumingin siya kay Aling Sosit at ngumiti ng may pagkagulat. "Ang ganda po ng tubig niyo, parang may liwanag." Napangiti si Aling Sosit at bahagyang naluha. Ganyan din ang sabi ng isang batang engkanto sa akin noon. "Engkanto po?" tanong ng bata, nagtataka. "Oo," tugon niya habang nakatingin sa kalangitan. "Nagpanggap siyang pulubi, kagaya mo, pero siya ang nagbigay liwanag sa buong bayan." Tumawa ang bata, sabay sabing, "Ang bait naman po ng batang yon. Sana makilala ko siya." Ngumiti si Aling Sosit at tumingin ng diretso sa bata.
Baka mas malapit siya sa iyo kaysa sa akala mo, anak. At sa sandaling iyon, biglang umihip ang malamig na hangin, ngunit hindi ito karaniwang simoy. Ito ay may dalang halimuyak ng mga bulaklak. At ang mga dahon ng punong akasya sa itaas nila ay nagsimulang umikot na parang umiindayog sa sayaw ng liwanag. Napatitig si Aling Sosit sa batang kausap niya at saglit nakita niya sa mga mata nito ang kilalang berde at gintong kislap. Ang parehong liwanag ng mga mata ni Lario. Napalunok siya, napahawak sa dibdib at nang muling tumingin, ang bata ay nakangiti pa rin, ngunit tila may anyong naglalaho sa hangin. Lario? Mahina niyang bulong. Ngumiti ang bata at bumulong pabalik. Hindi po ako nawala, Aling Sosit. Ako'y bumabalik sa bawat taong tumutulong ng tapat. Sa bawat pusong marunong magbahagi, ako ay muling nabubuhay. Pagkasabi nito, ang hangin ay lumakas at bumalot sa buong terminal. Ang mga tao ay napahinto at nakita nila ang mga dahon ng akasya na bumubuo ng hugis ng isang batang may pakpak, umiikot sa paligid ni Aling Sosit. Sa gitna ng liwanag, maririnig ang tawa ni Lario malambing, masigla at puno ng pag-asa. Habang may kabutihan, ako'y hindi mawawala. Pagsapit ng gabi, matapos ang maghapong pagtitinda, umupo si Aling Sosit sa ilalim ng punong akasya, tanga ng bote ng tubig. Ang gintong liwanag sa loob ay kumikislap na parang bituin. Salamat anak, mahina niyang sabi. Salamat sa lahat ng aral. Dahil sa iyo, natutunan kong ang kabutihan ay hindi kailangang maging marangya. Minsan, sapat na ang pagbibigay ng tubig sa uhaw. Sa sandaling iyon, bumukas ang langit at nakita niya ang mga bituin na kumikislap ng sabay-sabay. Ang isa sa mga iyon ay mas maliwanag at tila gumagalaw parang batang lumilipad. Nakangiti, hawak ang maliit na bote ng liwanag. Napangiti si Aling Sosit at pumikit habang dinarama ang malamig na simoy ng hangin na dumampi sa kanyang muka. At sa huling pagkakataon, narinig niya ang tinig ni Lario sa hangin. Ako si Lario, ang batang engkanto na nagkunwaring pulubi. Ako ang hangin sa bawat paghinga mo, ang liwanag sa bawat kabutihan. Hanggat may pusong marunong magmahal, ang liwanag ay hindi kailanman mamamatay. Mula noon, naging alamat na si Lario hindi lang sa San Miguel, kundi sa mga karatig bayan. Tuwing may taong tumutulong sa kapwa nang walang hinihinging kapalit, sinasabi ng mga matatanda, dumaan si Lario sa hangin. At tuwing umiihip ang malamig na simoy ng gabi, ang mga bata ay nagtitingala sa ulap at nagsasabing, tingnan ninyo, nandun si Lario, nakangiti. At sa huling pagtanaw ni Aling Sosit bago siya tuluyang pumikit sa kanyang pagtanda, ang huling naramdaman niya ay hindi takot, kundi katahimikan ng parehong simoy ng hangin na minsang nagdala sa kanya ng isang batang engkanto na nagturo sa kanya ng pinakamahalagang aral ng buhay. Ang kabutihan ay walang hangganan. Ang liwanag ay laging babalik. At ang hangin ay may pangalan Lario. Wakas.